Surprise! Oh, gulat ka? Ako rin eh. Ang tagal ko nang hindi nakakabalik sa school na to since naging kami ni Lex. Alam ko may tinuturuan siyang klase ngayon, pero hindi naman po yung asawa ko yung pinunta ko dito. Ma'am, lunch mo? Ikaw nagluto? Sabi nga sa akin ni Lex, mahilig ka nga daw magluto. Ikaw nga daw nagluluto ng lunch niya, nung kayo pa, para daw sabay kayong kumain. Ay, ikaw nga rin daw nagluto nito for him kahapon. Inuwi niya kasi hindi niya naubos. Ayaw nang kainin ang pusa ko. Kaya ito ay sasauli ko na lang. Sus, ano ka ba? Relax ka lang, ma'am. Hindi ko naman kayo ipapahiya sa harap ng mga estudyante dito. Ayoko na sana kitang patulan eh. Pero sumusobra ka na ng very night. So, ma'am, if you would allow me, I would like to teach you a lesson. Think of this as a pre-tutorial. Okay lang ba? Sige. Our lesson for today, ano ba? Sige, simulan po muna natin sa mga tenses. Past tense, present tense. Ay, nakaka-tense. Sa Pilipino, nagdaan, kasalukuyan. Kapag nagdaan, nangyari na, hindi na mababalik, tapos na. Halimbawa, salitang ugat, mahal. Past tense, minahal. Present tense, minamahal. Minahal, minamahal. Malino. Sagot. Ayan. Simple lang, di ba? So next time, bago pa ba una ng pagkain ng asawa ko, na may kasamang kalandi ang message na sinulat mo lang naman sa mumurayang sticky note, mag-isip-isip ka muna. Bago ka lumandi, isipin mo muna kung saan tense ka na babagay. Isa pa pala, sinumpungin sa akin ang dati nating co-teacher kung paano mo ko siraan na titrush ko. Calling me na chief boring housewife, walang breeding, at bobong teacher na pulot sa cowboy grill. Which gets me to my second lesson for today. Antonyms, dalawang salita na magkasalungat ang kahulugan. Halimbawa, bago, luma. Maganda, tsaka. Speaking of mukha, manipis, makapal. Ires, bulok. Asawa, kabit. Yun! Ano sabihin mo tungkol sa akin? Hindi mo pa rin mapagkakaila kung alin sa mga antonyms na nabanggit ko yung applicable sa'yo. Understood? Louder, please! Good! Marami tayong lessons pero bibilis ako na lang kasi baka mamaya mag-uwian na. Shut up! Hindi to graded recitation. Huwag kang magtatangkang lumaban. Trust me, magaling ako sa geography. Siguradong matututo kang lumugar. Homonyms. Mga salitang magkatulad ng spelling pero magkaiba ang meaning. Halimbawa, M-A-K-A-T-I. Makati, Makate. Try to mag-honesty. Okay, para mas effective, try mo ihalo sa adobo mo, baka sakaling magkaroon ng lasa. Next, sayings, mga kasabihan. Ang kay Juan, ang kay Pedro. Hindi ko personally kilala si Juan tsaka si Pedro. Pero sa mga narinig kong chismis, nagkapatayan sila nung kinuha ni Pedro yung dapat sila. Sigurado ka na bang ready ka na for that? Kasi ako? Oo. Ano ba? Gusto ko rin sana ituro sa yung zoology, kaso absent ako noon, kaya hindi ko masyadong alam. At saka sa ating dalawa, mukhang ikaw naman yung mas magaling sa kahayupan. At saka, hindi ko na rin ituturo yung math, kasi alam kong expertise mo yon dahil math teacher ka. Pero ma'am, baka naman pwedeng sa classroom niyo na lang ituro kung paano makuha yung X niyo na yan. Marami na kang problems na sinusubi. Huwag na po kayong makidagdag. O yan. That's all. Ay! Bibigyan ba kita ng grade? Sige, 75 pasang-awa. Kasi sa totoo lang, nakawa na ako sa'yo. Pero, kapag hindi mo kami tinigilan ng asawa ko, ibabagsak na kita. Ibabagsak kita sa building na to, una mukha.
science tayo, experiment. Pag-aralan mo kung anong pinakamabisang paraan para matitigil yung kalandian mo sa tuwing nakikita yung asawa ko. Multiple choice. A. Itali ang sarili sa upuan gamit ang scotch tape para hindi makalapit. B. Tusukin ang mata ng matulis na lapis para makaiwas ng tingin. C. Guntingin ang dila para siguradong hindi makalabas ang mga harot na salita. D. All of the above. Try mo lahat tapos balitaan mo kung ano yung pinakatamang hypothesis ha. Based sa experience ko sa paggawa ng exam, kapag may all of the above, yun yung tamang sagot. I'll go ahead, ma'am. Hindi pa ako hinihintay ng asawa ko eh. Sabay ko kayo magla-lunch after ng class niya. Pinagluto niya raw kasi ako. Ang sweet mo. That's all for today. Class dismissed.